Purihin ng Panginoon, magandang umaga sa bawat isa, sa ating pong mga kapatiran, kapwa kamanggagawa, sa ating pong kapamilya, kapuso, mga kaibigan, sa lahat po na nandyan sa kanilang mga tahanan, maganda pong umaga sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa panibagong araw na muli niya pong idinagdag sa buhay natin upang tayo pong lahat ay sama-sama pong makasamba sa Kanya, maging po sa kalagayang ito na virtual po ang ating pong pananambahan. Naniniwala po tayo na kahit po tayo ay nasa distance about isa, we do believe that the presence of God is right there where we are. Sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iwanan ni pababayaan man. Purihin ang Diyos. Sa bawat tahanan na ngayon po ay bukas sa kanila pong mga gadgets, anuman pong source of internet connection po ninyo, yan po yung cellphone man yan o kaya ay nasa television. Purihin po ang Panginoon sa panibagong lakas at sigla na Kanya pong ipinagkakaloob sa atin. Bagamat may kalungkutan pa rin sapagkat mayroon tayong mga balitang natatanggap mula sa iba't ibang mga kakilala patungkol po sa mga problema ang kanila pong hinaharap sa kasalukuyan. Gayunpaman, naniniwala tayo tulad ng sinabi ng Panginoon, ilagak daw natin ang lahat ng ating kabalisahan sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay magbubulay-bulay ng mensahe ng Diyos. Aking pong inaanyayahan ng bawat isa na makibukas po kayo sa akin sa inyong mga dalang Biblia. Makipagbukas po kayo sa Book of Luke chapter 18. Ulitin ko po, Lucas, Kabanatang 18, mula po sa verse 35 hanggang verse 43. Maybe some of us are familiar with this story, pero mahalaga po ang ating pong basahin, pagbulay-bulayan muli at ating pong hanguin mula po sa kapangyarihan at presensya ng Banal Espiritu yung mensahe na nilalayon niyang ipaabot sa ating lahat sa pagkakataong ito. Ulitin ko po, Luke chapter 18 verse 35 to 43, kung nandyan na po kayo. Okay, buksan po ninyo yung Biblia. Yan. Tungayan po niyo sa New Testament po yan. Luke chapter 18 verse 35 to 43. Ano po ang ating mababasa? Ito po ang ating mababasa sa English. As Jesus was approaching Jericho, a blind man was sitting by the road begging. Now hearing a crowd going by, he began to inquire what this was. They told him that Jesus of Nazareth was passing by. And he called out, saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. Those who led the way were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, Son of David, have mercy on me. Verse 40, and Jesus stopped and commanded that he be brought to him. And when he came near, he questioned him, what do you want me to do for you? And he said, Lord, I want to regain my sight. And Jesus said to him, receive your sight. Your faith has made you well. Immediately, he regained his sight and began following him, glorifying God. And when all the people saw it, they gave praise to God. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita na sa umagang ito ay ating pong sama-samang pagbubulay-bulayan. Tayo po ay patuloy pong dumulog sa Diyos. Iugnay po natin ang ating pong mga puso't kalooban sa Panginoon. Before we listen to the message of God, let us ask God's presence, directions. Ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ang siyang gumalaw at kumilos sa ating kalagitnaan. Habang tayo po ay umaharap sa challenge na ito ng ating pong pananambahan. Marami pong mga disruption marahil tayo pong nakikita sa ating pong paligid, sa ating pong patuloy na pagsamba sa Panginoon. I-focus muna natin sandali ang ating mga kalooban, puso't damdamin sa Panginoon. Let's ask God's directions, leading, and let the Holy Spirit touch each and everyone's heart through His Word. Hallelujah. Let us all pray and ask God's presence to always be with us as we listen to His Word. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Father God, we're so grateful, thankful for your awesome presence this very morning. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa panibagong araw na iyo pong idinagdag
sa buhay ng bawat isa sa amin. Bagamat nakatatanggap po kami ng malulungkot na balita, mensahe mula po sa mga kakilala, kaibigan, kapwa kamanggagawa. Gayunpaman sa kabila po ng mga nagaganap sa aming paligid, alam namin, O Diyos, nandyan ka pa rin. Hindi mo kami iniiwan, ni pinababayaan man. Yung kaaliwan mo po, O Diyos, ay laging nandyan upang kami po ay abutin, sa mga nanghihina upang sila ay palakasin, sa mga nalulupaypay upang magkaroon ng panibagong sigla. Sa mga nakakalimot ay yung iyong paalala. Dalangin ko, O Diyos, sa mga mayroon pong mga problema at karamdaman, ang hipon ay mapagpalang kamay ng pagpapagaling. At iba't iba pang mga dahilan, O Diyos, na nais po namin ilapit sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, minsay pong ito ay magdudulot po ng kalakasan sa amin, lalo na sa aming pong spiritual na kalagayan, magpapaunlad ng aming pananampalataya at magpapatibay, Panginoon, ng aming pong pagkilala at pagtitiwala sa iyo. O Diyos, narito po yung iyong abang lingkod. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong pagpapala. Inaamin ko kung wala ka, wala ako pong magagawa. Subalit, ikaw, O Diyos, ang manguna. Maging sa buhay ng bawat isa sa amin as we listen to your word attentively. Lord, help us to open up our heart and make moments and time, O Lord, offered to you, especially, O Lord, only for you, O God, sa umagang ito. Lord, all the glory, honor, and praises belongs to you, and we bring it back to you in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Purihin po ang Panginoon sa magandang araw na muli niyang ipinagkaloob sa atin. Purihin ang Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ng isang katanungan. Actually, ito po yung ilan sa mga great questions that Jesus asked. Na mabasa po natin sa banal na kasulatan in the New Testament in particular, sa Bagong Tipan. Ito po yung isa doon sa mga napakaraming tanong na tinanong ng Panginoon. You know, when Jesus asked questions, significant po yun. Hindi lang po ito basta simpleng tanong, kundi ito po'y napakahalaga at meron pong dating yung mga tanong na yan. At isa po sa napakahalagang tanong na binigkas ng Panginoon ay yung, what do you want me to do for you? Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Yan. Alam niyo, kapag nakadinig tayo ng ganitong tanong, anong sagot natin? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Depende yan, Pastor. May tinanong ako. Sabi ko, anong response mo kapag tinanong ka ng ganito? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Pastor, depende yan. Una, depende kung sino yung nagtanong. Kasi pag ang nagtanong, kaaway mo, iba dating nun. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ikaw, ano rin gusto mong gawin sa iyo? Di ba, ganun ang response natin. Meron tayong, it's either negative response or positive response doon sa mga tanong na yan. Depende rin. Depende rin daw yan sa tono. Kapag ang tanong medyo malumanay, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Magandang papakinggan yun. Pero pagka matigas yan, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Pagalit. Iba rin ang dating nun. Pero ang tanong inisip ko, Lord, nung binanggit mo itong tanong na ito, ano yung dating nito doon sa mga nakinig o nakadinig nito? Okay. Ito pong tanong na ito ay nagpapahiwatig po ng glorious act of Jesus' mercy. At ang keywords po dyan sa ating pong talatang binasa, kung ating pong babalikan muli, yung ating pong binasa, please, doon po sa Tagalog, mayroong Tagalog version niya, tingnan natin po yung binanggit po doon. Ang sabi po dyan ng Panginoon, doon sa verse 41, particularly yung verse 41, ang sabi po ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do for you? Take note na itong question na ito, una, it is a personal question. Personal. Ibig sabihin, yung salitang pronouns, yung panghalip panao, ba? Para kung teacher, no? Panghalip panao. Yan po yung personal pronoun, panghalip panao na me at saka you. Take note of that. Nung banggitin ng Panginoon, ano ang gusto mo gawin ko sa iyo? Hindi niya tinanong ang madla, kundi tinanong niyang individual. In other words, this is a personal question Jesus asked to someone. In that particular instance, meron siyang kausap. Kung ating pong babalikan yung kwento sa Tagalog,
from the beginning of verse 35. Ito ang sabi po, baybayin po natin sa Tagalog. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Maliwanag po na meron pong karakter binanggit po sa verse na yan. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, hindi yung sinabi ng marinig nila, kundi nang marinig niya, meron pong tinutumbok ang mga talatang ito na particular person sa pagkakataon na yan. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sino itong niya? Sino itong siya? Tumutukoy po doon sa lalaki na meron siyang kalagayan. At ang sabi po ng Bible, siya isang bulag. Sinabi sa kanya ng mga tao, dumadaan si Jesus na taga Nazareth. Kasi bulag siya, hindi niya alam, wala sa kaalaman, doon sa nagaganap sa kanyang paligid, kundi ang kanya lang kakayanan ay madinig yung commotion around him. And then he asked these questions, ano ang nangyayari? Dumaan si Jesus, buti na lang may sumagot. Dumaan si Jesus na taga Nazareth. Nung madinig niya ito yung reaksyon niya, sumigaw siya. Sino itong sumigaw na ito? Ang bulag na ito, na ang sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Purihin ang Panginoon. At nung mag-response ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tawagin niyo siya doon sa verse, susunod sa verse 40. Ang sabi po roon, tumigil si Jesus, inutos niya dadalhin sa kanyang bulag. Nang makalapit na ang bulag, tinanong niya ito. So particular personal questions Jesus was na kanyang tinanong ay kanino? Sa isang lalaking nangangailangan ng kanyang pag-abot, nangangailangan ng tulong niya, na sumisigaw. It was a personal questions. Maaaring ngayong umaga, kapatid, ang Diyos ay nagtatanong, hindi po sa pangkaramihan, kundi particular para sa iyo lang. Kaya buksan mong yung puso, tulad ng panalangin natin, let the Holy Spirit speaks into our heart because God speaks personally sa buhay natin. Pangalawang bagay makita po natin sa tanong na yan, it was a practical questions. Hindi siya impractical. Alam nyo, marami pong tao pag nagtanong impractical eh. Itong practical, pag sinabing practical, angkop sa pagkakataon, okay, at hindi siya, o yung hindi impractical, pag sinabing impractical, walang katinuan. hindi angkop. Ito sa practical questions. Bakit? Ang tanong ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Take note of the word, what you want me to do. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi tinanong ng Panginoon yung, ano bang paborito mong fast food center? McDonald's ka ba? O kaya, Jollibee ka ba? Hindi tinanong ng Panginoon yung saan mo ba gustong magbakasyon? Kundi tinumbok ng Panginoon yung angkop, tunay at napapanahong kalagayan ng taong ito. It was a practical questions. What do you want me to do for you? In that sense, alam ng Panginoon, bagamat, okay, ang tanong na ito ay parang tanong ng mga taong hindi nakakaalam eh. Di ba? Pag sinabi mo, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ibig sabihin, hindi mo alam kung anong gusto niya. Ang Panginoon po alam niya ito. Baka nagtatanong pa siya. Ganun minsan ng mga ang question ng ilan eh. Kung si Jesus ay Diyos, bakit po siya nagtatanong? Ang Diyos ang mga tinanong nasaan si Adan eh. Pero hindi nangangahulugan tinanong niya ito dahil hindi niya alam kung nasaan si Adan. Ganon din po, hindi ho nangangahulugan tinanong ito ng Panginoon dahil hindi niya alam kung ano yung kalagayan ng taong ito. Alam ng Panginoon na bulag ito. At alam ng madla na siya'y bulag. Mas gusto ng Panginoon, itong tanong na ito'y umukit sa kalooban ng individual na yon sapagkat gustong i-deal ni Lord yung practical needs ng taong yan. Ganon din po mga magulang mga kapatid sa pagkakataong ito. Hindi lang po naitala ang istoryang ito, basta maging istorya lang yan sa Bible. But rather speak to us, ito po'y nangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat meron tayong practical needs sa pagkakataong ito. Ano yung mga pangailangan natin yan? At napakahalagang tumbukin natin ang bagay na sapagkat malamang sa pagkakataong ito, sa umagang ito, nagtatanong ang Diyos sa bawat isa sa atin, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo in a practical sense. Hindi lamang ito personal na question, practical questions, but more than that, it was a powerful questions. Bakit makapangyarihang tanong? Alalahanin po natin, sino po yung nagtanong? Ayon po sa kwento, tumigil si Jesus,
iniutos niya na dalhin sa kanyang bulag. Nang makalapit ng bulag, tinanong niya ito. Sino nagtanong ng tanong na ito? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ito'y tanong mula sa Panginoon. Notice the importance of the pronoun me o ko. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do for you? Parang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Kapatid, hindi tatay mo nagtatanong, hindi nanay natin nagtatanong, hindi ang sino man nagtatanong, hindi ang ating presidente nagtatanong, hindi ang sino mang barangay official nagtatanong o city official nagtatanong. Mismo ang Panginoong Yesus ang nagtatanong. Siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pasimula, naroon na siya. Siyang lumikha ng lahat ng bagay at sa pamamagitan niya, nagkaroon ng buhay ang lahat ng may buhay. At sa kanya nakasalalay ang kayusan ng lahat ng bagay. Siya po yung nagtatanong sa pagkakataong ito. At ang kanyang tinatanong ay isang taong nangangailangan ng praktikal na pag-abot sa kanyang kalagayan. Hallelujah. It was a powerful question because Jesus is the one who asked these questions. Hallelujah. This incident shows how very wonderful Jesus is. Narito ang isang bulag, sitting, begging beside the road. On hearing about Jesus, nung madinig niya ang bagay tungkol sa Panginoon, nandun pala ang Panginoong Yesus. Dumadaan, siya'y sumigaw ng malakas. Nung madinig niya, si Jesus dumadaan. Anong kanyang reaksyon? Sumigaw siya ng napalakas. At ang sabi niya, Jesus, anak ni David, gawin mo po akong presidente. Hindi yung ginawa niya. Hindi po yun ang kanyang sinigaw. Jesus, anak ni David, gawin mo po akong sikat, gawin mo po akong artista, gawin mo po akong makapangyarihan, gawin mo po akong mayaman. Hindi po yun. Kundi, have mercy on me. Yung po yung kanyang binanggit, Panginoon, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Maawa po kayo sa akin. He cried out to God with a humble heart, asking for mercy. Asking for mercy. Kapatid, natutunan po ba natin ang lumapit sa Panginoon at humingi ng kahabagan? Humingi ng awa. Kung minsan, dapat nating suriin yung ating mga panalangin din naman. Although ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga prayer, He is willing and eager to answer our needs. As I wrote yung aking pong insight, inabot na ata ako ng 1:30 ng madaling araw, matapos po yun. Bago ko na-prepared. May kinalaman po yun sa message din, na ang Diyos ay willing and eager to answer our needs. Nakalaan po ang Diyos makinig. Nakalaan po ang Diyos na lapitan natin at ask and you shall receive. Ang sabi nga, hindi kayo nakakatanggap kasi hindi kayo humihingi. Gayunpaman, din sa ating paghingi, sapagkat ang Diyos nagtatanong, anong gusto mong gawin ko sa iyo, napakahalaga pong tingnan nating mabuti, ano ba yung talagang tunay na ating kalagayan at mahalagang pangangailangan sa buhay. Okay? So itong lalaking ito, na-overcome niya yung barrier kasi sinaway siya ng mga tao. Pero pinilit pa rin niya na ilapit ang kanyang sarili bagamat siya'y bulag, nagsisisigaw siya, nilakasan niya. Siguro yung decibel ng kanyang boses, siyempre, palayo na ang Panginoon yan, nadinig pa rin ng Panginoon. Siguro talagang the full force of His voice ay kanya pong inihayag. Ang kanya pong kahilingan, Jesus na taga Nazareth, anak ni David, kaawaan niyo po ako, mahabag po kayo sa akin. Kapatid, kailan natin sinigaw sa Panginoon yung bagay na yan? Madalas ang ating prayer, paghingi lang ng mga pangailangan natin na hindi naman practical, sometimes impractical, sometimes kampresyo lang. Hindi ko naman sinasabing mali at kasalanan yung paghingi ng mga bagay na yun. Ang sinasabi ko, matutunan natin kung paano inabot ng Panginoon itong taong ito nung tanungin niyang, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Although alam ng Panginoon yung pangailangan ng tao, there's only one thing this man's wanted. Ano ba yung kailangan? Simply, gusto niyang makakita. Gusto niyang makakita. Yun po yung kalagayan ng taong ito. Yun po yung kanyang pangangailangan. I want to see, Lord. I want to see. Kapatid, ngayong umaga, ano ba yung tunay nating kalagayan, pangangailangan? At may kakayanan ba ang Panginoon na abutin tayo? Ang sabi nga ng Hebrew chapter 7 verse 25,
Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Bakit? Sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila, sa Diyos Ama at sa atin. Sinong tagapamagitan? Ang Panginoong Hesus. At ang sabi po ng talatang yan, lubos niya tayong maililigtas. Sino? Ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Why? Because Jesus said, doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, at wala makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala pong tugon ang Diyos Ama sa ating mga dalangin kung hindi tayo dadaan, lalapit sa Panginoong Hesus. Kaya nga, we pray in the name of Jesus, declaring Him to be the way, the truth, and the life ng buhay natin. At ang sabi diyan, siya po'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa atin at sa Diyos. Hallelujah. Kaya ibig sabihin po noon, wala pong panahon, wala pong lugar na natitigil po yung linya ng Diyos na yan. Hindi katulad po ng mga communication provider natin. Kuminsan lobat, kuminsan nawawala ng signal. Ang Diyos po hindi rin siya nagugulat kapag mabibigat ang problema nating hinihiling sa Kanya. Katunayan yung tanong na, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi dinugtungan ng Panginoon na, kung magagawa ko, gagawin ko. Medyo wag naman masyadong mabigat yung kahilingan mo kasi kulang yung kakayanan ko. Hindi po sinabi ng Panginoon yun, kundi ang tanong niya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, anong bang gusto mong gawin ko sa iyo? Meron akong baon dito. Hati tayo. Hindi mo sinabi ng Panginoon yun. Kundi open-ended. Ang ibig sabihin po, name it and you can have it. Maniwala ka. Ang sabi po sa Hebrew chapter 13 verse 8, kung sino si Jesus noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Kaya naniniwala tayo kung ang Diyos nagpapagaling noon, nagpapagaling din siya ngayon at magpapagaling sa bukas. Kung ang Diyos nagpapala noon, magpapala si rin siya ngayon at magpapala rin sa bukas. Tulad ng sinabi ko doon sa aking insight, alalahanin natin yung mga nakaraang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Marami na tayo naging problema noon, maliban po sa pandemic nito. May mga iba't ibang pagsubok na tayong naranasan noon. Pero take note of this, sa lahat ng yon, yung gracious help ng Diyos, yung kaabagan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pagpapala ng Panginoon, yung pagtugon ng Diyos, inabot niya ang ating mga kalagayan. How much more if God sustain us, even 2,000 years back, yung mabigat nating pangailangan at higit sa anumang pangailangan, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, inabot na ng Panginoon nung mamatay siya sa krus. Kung inabot ito ng Panginoon, how much more yung mga financial needs, yung health needs natin, yung family needs natin, yung relational needs natin, yung ating mga relational problems na yan, yung ating mga dues, yung mga due date natin, at saka yung mga bills natin na pinoproblema natin. Kung yung pinakamahalagang bagay, pinakamabigat na pangailangan natin, inabot ng Panginoon, gaano pa kaya itong mga bagay na ito na ating hinaharap sa pansamantalang mundong ito na ating kinagagalawan. Hindi siya nagbabago sa noon, ngayon at magpakailanman, siya pa rin. Hallelujah. Kaya itong tanungin ng Panginoon itong taong ito, what do you want me to do for you? If we will analyze these questions, the offer of the Lord contains a lot of things that we need to understand. Una, here are the 3 propositions that we need to understand about these questions. Una, there are certain things that we are incapable of doing for ourselves. We need someone to have it done for us. Ano ibig sabihin? May mga bagay po sa buhay natin na hindi natin kayang gawin at kailangan natin ng tulong ng iba upang ito ay magawa para sa atin. Malinaw po yan. Think of Bartimeo, for example. Yung kwento po. Balikan natin yung kwento. Anong sabi ng Biblia? He was blind and absolutely nothing he could do about it. Bulag siya, anong magagawa niya sa kanyang kalagayan? Wala. Ngayon nga modernong panahon, may pang operahan yan. Pero hindi lahat ng bulag na operahan. Diba? Yun po yung katotohanan. Meron pong nag-successful sa bagay na yan. Yung iba nga, bago namatay, meron pong mga, ano bang tawag nila doon? Pag ako po'y namatay, yung akin pong mata, idodonate ko po doon sa nangangailangan nito. Ayan, di ba? So, kaya may sinisecure. Ayan, o i-preserve yung mata niyan. Kasi ayon sa kanya, idodonate niya yan. At nagpapasalamat naman yung mga successful na nakatanggap ng donation patungkol po doon sa
eye transplant at naging successful yun. Pero hindi lahat nagiging successful. Ang ibig lang sabihin, may mga bagay po sa buhay natin na talagang hindi natin kaya. Kailangan ng tulong ng sino man. Kailangan natin yun. Okay. So itong lalaking ito, he was blind and there was absolutely nothing he could do about it. He had this one need and he could do nothing about it. Kaya nga't sumigaw siya, Jesus na taga Nazareth, kaawaan niyo po ko. Ganon din marahil ang katotohanan sa bawat isa sa atin. We might not have the same predicament as that Bartimeo had, kasi blind siya. Pero may mga bagay sa buhay natin na kailangan natin ng tulong. Marahil hindi natin kayang sagutin ang lahat ng tanong sa buhay. Or whether we are doing good things sa buhay natin, we achieve a lot of things sa buhay natin sa mundong ito. Nagtagumpay tayo, naging professional ng marami sa atin, naging successful tayo sa business, okay? Naging mabait tayo, namuhay tayo sa ganitong kalagayan, naging matatag tayo sa ating pamumuhay. Pero hindi nangangahulugan na abot mo yung bagay na yun, yung rurok ng tagumpay mo, wala ka ng pangailangan, hindi mo na kailangan ng tulong ng iba. Hindi po ganun. Lahat po tayo, meron pong incapability in certain areas ng buhay. And we need someone to meet that needs. Yeah. For example, halimbawa, yung kasalanan. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhati ng Diyos. Walang matuwid, wala ni isa. Ang tanong, sinong tutulong sa atin para mapatawad tayo sa kasalanan? Wala namang ibang makatutulong kundi ang Diyos. So, we need cleansing, we need forgiveness, and we need the help of the Lord for us to be forgiven. Di po ba? Yung pollution ng kasalanan, sinong makapag-aalis niyan? Wala po. Sa pamamagitan lang ng dugo ni Jesus Christ, malilinis ang ating kasalanan. We need to be brought into a conditions of peace with God. Sino makapagkakaloob niyan? Ang Diyos lang. Kasi nahiwalay tayo sa Diyos Naging kaaway tayo ng Diyos sa ganyang kalagayan. Araw-araw po, we need victory. Dahil araw-araw nakikipaglaban tayo sa kasalanan, sa tukso ng buhay. At marami sa atin bumibigay. Every day of our lives, we need guidance. Kailangan natin ng gabay. Sa panahong ito, hindi natin alam kung anong bukas. Kahit na sino magaling at marunong. Sa balita nga, hanggang ngayon pa, magdadalawang taon na, hindi pa malaman kung yung face shield, nasisecure ba tayo niyan? Di ba, sabi ko, hindi ba napag-aaralan ng mabuti ito? O hindi lang natututukan? O talagang yun ay nagpapatunay na ang tao ay incapable to answer all of life's questions. Yun po ang katotohanan. We need comfort and we need assurance of God's love about our future and about our eternal destiny. Kasi hindi natin alam. Ay purihin na lang dahil sa kay Kristo nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Pero ang lahat po bang namatay? Tiyak sila na sa langit sila pupunta. Can we do this thing for ourselves? Yung mga bagay na binanggit ko, meron ba tayong magagawa para sa ating sarili lamang, sa ganang atin lang? Kaya ba nating alamin yung bukas? Kaya ba nating tiyakin yung buhay natin sa dako pa ron? Kaya ba natin makatawid sa pandemic na ito sa ganang sarili lang natin? O we need someone's help? We need someone's help. Ang sabi nga ng isang senador pag daw siya daw ay naging naboto muli, parang kampanya na boto muli, ipapasa niya yung vaccination bill. Kilala niyo siguro sinasabi ko, na parang yun ang sagot sa pangailangan natin sa mundong ito. It could be, pero who knows? Who knows? Sino nakatitiyak? Wala pa nga makapagsiguro na 100%. Ang assurance, if you are vaccinated, hindi ka na mahahawa sa bagay na yan. At marahil meron pang panibagong strain of the new types of virus sa darating na panahon. Pero ang tanong, may kakayanan ba tayong abutin ng lahat ng yan? Precisely, ang sagot ay no. The answer is no. We cannot do this anymore. Okay? Like Bartimaeus, he could not open his blind eyes. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Pangalawang bagay, patungkol sa tanong na ito, what do you want me to do for you? The Lord Jesus Christ is able and willing to do this thing for us. Bakit tinanong ng Panginoon si Bartimeo na ito, yung bulag na ito,
ng tanong na ito. Kasi ito'y nagpapatunay po na ang Panginoon is very much willing. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Tumigil si Jesus at inutos niya dadalhin sa kanya ang bulag. Nagawa pang tumigil ng Panginoon. Bakit? Kasi willing siya. Gusto niyang abutin ang taong ito. Alam niyo, may mga pagkakataon po gusto nating abutin ang ating kapwa, kaya lang may mga pagkakataon hindi naman talaga natin kaya. Kung minsan, umiiwas na lang tayo kasi wala naman tayong magagawa. Kung minsan, we tried ourselves to do whatever we can do to help others. Pero hanggang katiting lang ang maitutulong ng ilan. Marahil may malaki tayong may tutulong, kaya lang hindi ganap kung minsan ang tulong na yan. Itong pagkakataong ito, hindi tumigil si Jesus para sawayin siya, hindi tumigil ang Panginoon upang magpahinga dahil napagod siya. Hindi tumigil ang Panginoon dahil sa merong computer games dito, maglalaro siya. Hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi dahil may leisure, ang ginawa ng Panginoon, tumigil siya upang abutin ang kalagayan ng taong yun na sumisigaw, Jesus, mahabag po kayo sa akin. Hallelujah. Alam po ng Panginoon kung sino sa atin ngayong umaga sumisigaw sa Panginoon, kahabagan mo po ako, Lord, sa aking kalagayan. Alam po ng Panginoon yung pagluhat, pag-iyak, kahit hindi po nakikita ng yung katabi o nadidinig po ng yung kapwa, katulad ng kapag tayo may face-to-face gathering. We can cry out at the altar. Namimiss na natin siguro yung altar call. Gayunpaman, kapatid, kahit individual, alam ng Panginoon kung sino yung tumatawag sa Kanya. At ang sabi po sa Bible, sa talatang yon, okay, inutusan niyang tumigil, tinanong niya ito, nang malapit na, dalhin niyo sila sa akin, nang malapit na ang bulag, tinanong ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? The Lord is able to do, willing to heal that man. Indeed, ayon po sa banal na kasulatan, ma-impress po tayo. Bakit? Si Jesus Christ po, may kakayanang magpagaling, may kakayanang umabot sa ating kalagayan. Hallelujah. He is able to do everything. Hallelujah. No one else can stand before us and say, what do you want me to do for you? Sa totoo lang, wala naman talagang may ganong kakayanan. Ano gusto mong gawin ko sa iyo? Parang ganito, no? Sino dito nakatanggap ng regalo ng kanyang manliligaw? Yeah. Hello? Dito may kasama ko yung mga ating music department, ating musician. Yan. Nung kayo po inanligaw, ano pong inalok sa liniligawan niyo? Ano pong gusto mong bigay ko sa iyo? Yung pong mga ganong tanong, kaingat kayo. Baka naman humiling sila ng, bilan mo ko nun, bilan mo ko nila, bilan mo ko niyan. Kaya nauso yung awit nun, naalala ko yung, bil mo ko nun, bil mo ko niya. Ha? Ay, bakit kasi? Kasi yung tanong mo anong gusto mong bilhin ko sa iyo sa totoo lang, may kakayanan man yon o wala, may limitasyon. Pero, pag may lumapit sa iyo at sabihin, anong gusto mo, name it. Aba, huwag ka na magdalawang isip. Banggitin mo na yung pinakamalaki kasi name it Pero wala ho marahil magsasabi sa atin ng ganun. Sa panahong ito, nasabi ng banal na kasulatan, ang mundong ito'y punong-puno ng mga taong makasarili, gamit sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwel sa magulang. Iniisip pa ba ng marami kapakanan ng iba sa panahong ito? Marami pong nag-iisip noon. Yung mga nagmamahal sa Diyos, yun. Magagawa pa yun. Pero hindi katulad ni Kristo. Bakit? May kakayanan tayong abutin na ating pangailangan. May mga pagkakataon po, may mga kahilingan kayo pinapabot sa amin. The only thing we can do, and I can do personally, is to pray for it. Lalo na ngayon, may mga limitasyon. Ngayon, pag kami namatayan, bawal na po yung neurological service sa pagkakataong ito. Kundi pamilya lang. O may magagawa ba tayo ron? Meron kung minsan. Mag-defile ng laws, mag-defile ng orders. Pero ang Panginoon, tanungin niyang, what do you want me to do for you? And hindi lang tanong ito kasi willing siya na abutin ang pangailangan ng taong ito nung tanungin niya. Tumigil ang Panginoon, gumugol siya ng oras, pinansin niya ang bagay na ito, inabot niya yung kalagayan ng taong yun na may kahabagan, may pagmamahal at may pag-abot nung tanungin ng Panginoon ang lalaking ito, what do you want me to do for you? Ito po'y tanong na nagmumula sa Panginoon. May question pa ba yung willingness ni Jesus Christ? Tumingin na lang po kayo sa krus
Kahit hindi kayo nag-response, ginawa niya ang mahalaga para sa atin. At ang sabi ng Biblia, okay, minahal na tayo ng Diyos nung panahon na hindi pa natin siya minamahal. Tinugon na tayo ng Diyos. Tinugon na tayo ng Panginoon. For example, what else can forgive, who else can forgive our sins? No one else. Only Jesus can. Walang iba kundi ang Panginoon lang. He is the one whom we have offended by our sins. Siya po yung ating nagawa ng pagkakamali. Ang Diyos di ba? On that ground, okay, sino makapagpapatawad sa atin? Ang Panginoon din. Kasi siya ang nagawa natin ng pagkukulang. Ang Diyos ang nagawa natin ng pagkakamali. Ang Diyos ang sinuway natin. Sino makapagpapatawad sa atin? Alangan naman si Satanas magpatawad sa iyo. Dahil hindi naman tayo nagkasala sa Kanya. Nagkasala tayong lahat sa Diyos. Ay, sino pwede magpatawad sa atin? Ang Diyos. Pwede ba yung nagkasala ka sa kaibigan mo, hingi ka ng tawad sa asawa mo? Impractical yun. So ang Panginoon may kakayanan. Nasabihin ng Panginoon sa lalaking ito, anong gusto mong gawin ko sa iyo? May kakayanan po ang Panginoon and is very much willing to touch this man's needs. Pangatlo, the Lord will meet our need based upon our willingness to receive what He offers to us. We have to receive what He gives. Kailangan natin tanggapin yung ibibigay niya. Yan. Now, Bartimaeus had to do this. Tingnan niyo po yung verse na ito. Sa verse 41 to 43, balikan natin. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag. Siyempre, ano ba yung pangangailangan niya? Panginoon, gusto ko pong makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, makakakita ka na. Ibig sabihin, ang Panginoon handa siya. Handa siyang abutin itong taong ito. Hindi siya nag-isip, sandali. Magpupulong muna kami ng aking mga alagad, ha? Kung yung request mo ay aking pong tutugunin. Magbobotohan muna kami. Hindi ko ginawa ng Panginoon. Hindi ko ginawa ng Panginoon. Majority wins. Gusto niyo po bang pagalingin ito? Hindi niya kinuha yung boto ng buong mundo. Alam niyo, minsan ganun eh. O para manalo ka, para mapaboran ka, kunin niyo yung boto ng lahat. Ayan. Kung may bumulong, Panginoon, hindi mabuting tatay yan. Pagagalingin mo. Hindi mo kinatsinanang ng Panginoon. Ano ba opinion ninyo mga kabarangay? Gusto niyo bang makakita itong taong ito? Ito ba'y pasaway pagka nagkaroon ng pangitain? Ito ba'y gugulo sa barangay ninyo? Ito ba'y mabait? Ano bang kalagayan niya? O tanungin yung mga anak kung may mga anak. Tanungin yung kapatid kung may kapatid. Hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon. Immediately, Jesus responded. Bakit? Bakit? Kasi meron ng tugon ng Diyos sa kanyang kalagayan. Alam ng Panginoon yung needs niya. Higit kaysa sa bulag na ito. Higit kaysa sa sino man sa atin. Ang sabi ng Panginoon, makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At sabi sa verse 43, nakakita siya agad. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Bakit? Nakabase po sa willingness ng taong ito ang pagtanggap niya sa biyaya ng Panginoon. From the very start, nung madinig niya yung Jesus, dumadaan, nag-response ka agad yung kanyang kalooban, kaisipan, damdamin. Nag-react siya. Sandali, si Jesus yun. Siya ang aking tanging tugon sa aking kalagayan. Kaya inihayag niya ito. Hindi niya ikinahiya na banggitin, Jesus, mahabag po kayo sa akin. Kung meron mga abot sa Kanya at makakapagpatawad sa Kanya at makapagbibigay ng kahabagan, alam niya na ang Diyos ito sa katauhan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Kaya ang tanong, kung ito naabot ng Panginoon at ang tanong na ito'y personal na binigay ng Panginoon sa lalaking ito, ganon din marahil, may personal na tanong ang Panginoon sa bawat isa sa atin. What do you need? If you will mention your need to Him, you may receive from Him what He offers. And you may do this by faith. Kasi matatanggap mo yung kanyang inihahandog sa atin. Sa totoo lang mga magulat mga kapatid, noong pa man din, tapos na yung mga bagay na nais ng Diyos ipaabot sa atin. Bakit? Hayag na sa kanyang mga salita, yung mga bagay na pwedeng iabot ng Diyos sa ating mabigat na pangailangan at yung mga practical needs natin sa buhay, more than what we think about in life. Halimbawa, dito po ako magtatapos. Do we need forgiveness? Napakahalaga po nito, mga kapatid.
Do we need forgiveness? Kailangan po natin ng pagpapatawad. Sapagkat ang sabi ng Biblia, maging sa pandemic nito, naniniwala ako kung ang buong bansa matutong magpatawad, humingi ng tawad sa Panginoon, magpakumbaba. Ang sabi ng Biblia, kung ang bayan ko ay magpapakumbaba, okay, hahanapin ako, tatalikuran na kailang maling gawa, hingi ng tawad sa akin. Ang sabi ng Panginoon, I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Pagagalingin daw ang ating bayan. Maging sa pandemic nito, kung ang tao lang matututong humingi ng tawad, iwasan ng corruptions, pagmamalaki, pagmamataas, pangluloko, pangdadaya, pagsisinungaling, ano pa, mga kasalanan at humingi ng tawad tayo sa Diyos. May tugon ng Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, and I will forgive their sins and heal their lands. 2 Chronicles 7:14, ang sabi po ng Biblia. Anong kailangan natin? We need forgiveness. Anong sabi ng Biblia? Anak ko, laksan mo ang iyong loob, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan. Sabi ng Matthew chapter 9 verse 2. Ito po yung paralitiko na hiningi nila ng pagpapagaling ng Panginoon. Ang ununan ni Jesus, hindi yung, tumayo ka, bitbitin mo yung banig mo, at magaling ka na. Ang sabi ng Panginoon, anak, laksan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Alam ng Panginoon marahil, yung hadlang para gumaling sa kasalanan. Kasi ang pangailangan ng taong yan, sa Matthew number 9, verse 2, ay kagalingan. Kasi paralyzed yan eh. Pero dinil ni Lord yung pinakamalalim na tugon sa kanyang pangailangan. Ano yon? Kasalanan na humahad lang sa pagpapagaling ng Diyos sa kanyang kalagayan. Dinil ni Jesus yon. Ibig sabihin, God can forgive us. All of us need forgiveness. Mga magulat, mga kapatid, ihingi natin ng tawad sa Diyos. Kaya pag sinabi ng Panginoon, what do you want me to do for you? Isipin natin, Panginoon, ako po'y nagkulang, nagkamali. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako, Panginoon. Ano pa? We need cleansing. Kailangan natin ng pagpapagaling. We need healing. Ano po sabi dyan sa Mark chapter 1 verse 41? Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Kapatid, sa umagang ito, anong kailangan mo? Anong tinatanong ng Panginoon sa iyo? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi mo sa Panginoon, gusto ko pong gumaling. Mataas po presyon ko, Lord. Ito po kalagayan ko. May heart failure po ako, Panginoon. May arthritis, may diabetes ako, Panginoon. Mataas po sugar ko, Panginoon. Hindi naman sasabihin ng Panginoon, anak, magtinda ka ng asukal para mabawasan yung asukal mo. Kundi, oo, nais ko gumaling ka. Ang sabi ng Mark chapter 1, verse 41. Hallelujah. Another thing, marami sa atin nababagabag yung kalooban, nawawalan ng panat ng kapayapaan. You need peace. Anong sabi ng Panginoon? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Malinaw po ang salita ng Diyos na noong pa man din, may mga inihanda ng tugon ang Diyos. Kaya pag ang Panginoon nagtanong sa atin, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Take note of this. Open your Bible, read His promises, and claim it in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ano pa ang kailangan mo? Kailangan mo ng tagumpay. Lahat tayo araw-araw tinutokso. Lahat tayo kung minsan dumarating tayo sa ating pagkakamali at pagkukulang. Ito po ang sabi po dun sa John chapter 8 verse 11. May isang babaeng nilapit sa Panginoon at ang sabi nila, ito po, Panginoon, nahuli po namin aktwal sa kasalanang pangangalo niya. Tinanong nila pa, dapat namin gawin sa kanya. Ano sabi ni Jesus Christ? Yumuko siya, gumuhit sa lupa. Hanggang ngayon, di alam kung anong ginuhit ng Panginoon sa lupa. Pero hindi na mahalaga yun. Kasi kung mahalaga yun, sinabi sana ng Biblia. Kundi, ang sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan, ang unang bumato sa Kanya. Nabagabag ang kalooban ng mga tao. Ano yun? Lahat ng hawak nilang bato, binitawan nila. Bakit? Walang matuwid, wala ni isa. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, wala na bang natira humahatol sa iyo? Wala na po. Anong sabi ng Panginoon? Sige, umuwi ka na at mula ngayon huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Magtatagumpay ka sa iyong buhay. Hallelujah. Maging yung bagay na yan, may tugon na ang Diyos. Panginoon, ako po'y madalas matukso. Ay, may tugon ang Diyos. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sabi mo po sa iyong mga salita, pag nagkasala yung mata, dukutin yung mata. Hindi yung ganun. Ang sabi ng Panginoon, go now and live your life of sin
Iwan mo yung buhay mo na puno-puno ng kasalanan. Mamuhay ka na sa panibagong buhay kay Kristo. Okay. Ano pa kailangan natin? Do you need guidance? Marami sa atin ang kailangan ng gabay. Magbubukas pa ba ako ng negosyo? Ano bang gagawin ko? Mag-a-abroad ba ako? Ano bang kursong kukunin ko? Ano bang kinabukasan ko? Ano bang dapat ko gawin? Mag-aasawa ba ako? O maghihiwalay ba kami? Yung marami pong mga plano tayo sa buhay. We need guidance, mga kapatid. Lahat tayo na kailangan ng paggabay. Anong sabi ng Panginoon sa Psalms 32 verse 8? Ito sabi ni King David, sa kabila ng kanyang pagkukulang, binanggit niya ito eh. Okay? Ang sabi ng Diyos sa kanya, aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan. Panginoon, kailangan ko po ng gabay. Hindi ko po alam kung anong pagpapasyang gagawin ko, Panginoon. Anong sabi ng Lord? Aakayin kita sa daan dapat mong daanan, tuturuan kita, at lagi kitang papayuhan. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Glory be to God. You need comfort? Lahat po tayo. Kailangan natin ng kaaliwan. Kailangan natin ng kaaliwan. Sa panong ito, hindi ko nababanggitin mga pangalan, meron po akong mga kapwa kalingkod at manggagawa na natanggap ko yung balita kagabi, mag-asawa na kilala po na inyo abang lingkod, kasama sa ministry, kilalang lingkod ng Panginoon. Sila pong mag-asawa ay COVID victim and they died, both of them. Wow. Malungkot sa pamilya, pero masaya sa langit. Pero need comfort. Kahit na silimanan ng palataya at merong kaligtasan sa Panginoon, sapat ang sabi ng Biblia, ang pinanahanan ng Diyos may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Kaya lang may kalungkutan, bumabalot sa mga naulila. So they need comfort. All of us need comfort. May mga nawalan ng trabaho, kailangan ng kaaliwan. May mga nag-away, kailangan ng kaaliwan para magkaayos muli. May kalungkutang bumabalot sa puso ng marami. As I've said, loneliness is now a prolific problems ng maraming tao. Kaya kung nais nyo makakita ng lonely people, hindi doon sa mga lugar na nag-iisa lang siya. Marami pong lonely doon sa lugar na crowded. Yun po yung totoo. Sila naghahanap ng kaaliwan, pero yung kalungkutan nila ay pagka lumayo na sila sa nakararami. Yan. Pagbalik nila sa kanilang mga lugar, andun yung lungkot. Pero ang Panginoon nangungusap sa iyo, kapatid. If you're lonely, God is asking you, what do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi mo sa Panginoon, ako po yung malungkot. Depressed po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Lagi kong umiiyak, Panginoon. Lord, ano po? Ang sabi ng Panginoon, nagsalita ang Lord, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Narito ako. Binanggit ng Panginoon yan, nang habang kanyang mga alagad ay nandun sa gitna ng dagat, binabayo ng malakas na hangin at malakas na alon, at nakita nilang lumalakad ang Panginoon sa dagat, at sila'y nangatakot. At ang sabi ng Panginoon, don't be afraid, huwag kayong matakot. Ako ito. Kapatid, sa panahon ng kalungkutan, kung meron mang magbibigay siya ng kaaliwan, ang Panginoon yon. Naglalakad siya. Sa kinalalagyan mong binabayo ka ng problema, nandyan siya. And He wants us to receive His comfort. And lastly, do you need assurance? Kailangan mo ba ng katiyakan ng buhay? Ang sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 1, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Wow! Ibig sabihin yung may pag-angkin ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nilikha ng Diyos, kapatid. Pinahalagahan ka ng Diyos, minahal ka ng Panginoon, at handa siyang ibigay ang mabuti para sa ating buhay. Hallelujah. The Lord Jesus waits to meet our needs. Our needs now, yung ating pangailangan ngayon. At nais niyang abutin ito ng kanyang great sufficiency. But we must come to Him and tell Him what you need to receive what He offers to us. Nariyan na po yung inihahandog ng Panginoon, yung inialay niyang tugon. Nariyan na po, malinaw po ang salita ng Diyos. Basahin niyo na lang. Pero hindi niyo makakamit ito malibang matutunan nating lumapit sa Panginoon, ipatawag ka ng Panginoon, kunin yung iyong atensyon at tanungin ka
ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoon Kristo. Pinagkalob niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Lahat daw ng pagpapalang espiritual, ibig sabihin higit na mahalagang pagpapala kaysa material, pinansyal at naman pisikal na pangailangan, spiritual needs. Kung yun inabot ng Panginoon, kapatid, how much more is He concerned with our temporal needs? Yes, indeed. Totoo po. Hindi ho babanggitin ng Panginoon yung tanong na ito, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Kung hindi niya kayang abutin ang lahat ng ating pangailangan sa buhay. And as I wind up, hindi ho natapos mga kapatid ang tanong na ito sa simpleng sagot lang, gusto ko pong makakita. Ang sabi po sa verse 42 and 43, as we wind up, ang sabi diyan, nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos. Ang response niya is to praise God. Gusto po ng Diyos, purihin natin siya. Kaya gusto ng Panginoon, abutin tayo sa ating kalagayan, maniwala lang tayo na nagtatanong ang Panginoon sa mga sandaling ito. Kayo po na nasa tahanan, just open up your heart and your listening ear, your spiritual ear to God. Maybe at this point in time, He is asking you this very personal, serious question and powerful questions. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sagutin mo ang Panginoon, kapatid, sa mga sandaling ito. Magtiwala ka. Ang sabi ng Bible, nakakita ang lalaking ito, nagpuri siya sa Diyos at sumunod siya sa Panginoon. Hallelujah. At nakita ng mga taong nangyari at nagpuri din sila sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, what do you want me to do for you? Jesus said. Jesus asked these questions. Shall we all pray? Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hayaan mo po, Panginoon, madinig namin mula sa aming puso na nangungusap ka, O Diyos, sa aming kalagayan, na nagtatanong, what do you want me to do for you? Can you reflect that in our screen as we pray? Focusing ourselves on that question. Thinking that Jesus Himself, si Jesus mismo, ang nagtatanong sa atin, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Hallelujah, Lord. Nais po namin madamang yung presence, Panginoon, ngayong umaga. Nais po namin, Panginoon, yakapin mo kami, Panginoon, sa aming kalagayan, O Diyos. Nais po namin, Panginoon, O Diyos, sabutin mo ang aming pangailangan at higit mong batid, O Diyos, kung ano ito. Kapatid, purihin mo ang Panginoon. Isigaw mo ang kadakilaan ng Diyos. Pumiling ka ng kahabagan. Sapagkat ginawa ng bulag na ito, sumigaw sa Jesus, anak ni David na taga Nazaret. Maawa ka sa akin, kahabagan mo ako, O Diyos. Kahabagan mo, O Diyos, ang iyong mga anak, kahabagan mo kami, Panginoon. Kinikilala namin ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Jesus, Jesus, the name above every name. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are the source of life. You are our joy, our life, our peace. You are, Lord. You are King, you are Master. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang higit na nakakaalam at nakakilala sa amin. Ikaw ang Diyos na karapat dapat papurihan, sambahin at dakilain. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tugon sa aming kalagayan. Ikaw, Panginoon, Ikaw, Lord, kung paano sumigaw si Bartimeo, Jesus, Jesus, Son of David, have mercy. Lord, have mercy upon us. Have mercy. Kahabagan mo kami. Kahabagan mo ang aming kalagayan, O Diyos. Kahabagan mo po. Kahabagan mo may mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kahabagan mo mga umiiyak, ang mga malulungkot.
Kahabagan mo mga depressed people, O God. Hallelujah. Kahabagan mo ang aming kalagayan, O Diyos. Kahabagan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, madinig po ng puso namin, Panginoon, ang katagamong ito, ang tanong mo ito, anong gusto mong gawin ko sa iyo, Panginoon. Nais ko pong palakasin mo ko, nais kong patawarin mo ko, nais kong pagalingin mo ko, nais ko po, Panginoon, aliwin mo ko, nais kong madama ang kapayapaan mula sa iyo, Panginoon. Papagtagumpayin mo po ako, Panginoon. Bigyan mo ko ng katiyakan, iligtas mo ang buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Just tell it to Jesus. Tell it to Jesus and claim His promises. Hallelujah. Kahit kailan di ko nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Patuloy pong nangungusap ang Panginoon, nagtatanong sa puso ng bawat isa sa atin. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Wika ng Panginoon. Kapatid, ano ang iyong tugon sa tanong na yan? And then listen dun sa response ng Diyos para sa iyo. And claim, angkinin mo ang sinasabi niyang pangako. Hallelujah. Kilalanin mo kung sino itong nagtanong at kung anong magagawa niya sa iyo. Hallelujah. Lord, save our families. Iligtas mo po ang marami pong tahanan. Iligtas mo po ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Yan po ang aking iniiyak, Panginoon. Yan mo ang aming kahilingan. Ang mga nasa banig ng karamdaman, ang mga nasa ospital, ang mga nahawa ng COVID, Lord, we pray, inihiling po namin, pagalingin mo po sila. At maging po kung anuman po yung mga problemang pisikal ng ilan sa amin, hipuin mo po sila, Panginoon. Nang hipon ay mapagpalang kamay ng pagpapagaling. Naniniwala kami, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago. Kaya mo maghimala sa buhay ng marami sa amin. Lord, even yung po sa material and financial needs ng bawat isa, marahil yun po ang kanila pong hiniling. Ang sabi mo, you will supply all of our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Wala pong mahirap sa iyo. Ang inihiling mo lang, lumapit kami, ask and we shall receive. Let your will be done, O God, and let your purpose, O God, be done in our lives. Malinaw naman ang iyong salita, may nakahanda ka ng sagot sa aming pong mga pangailangan. Tulungan mo kaming alamin po ito habang patuloy kaming lumalapit sa iyo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Salamat po. Lord, maging po yung mga ilang pong mga nag-message, O God, may mga special needs. So in the name of Jesus, O Lord, I pray for those people. I pray for their needs, O God.
Individually, Lord, alam ko po, Panginoon, personal, kinakausap mo ang bawat isa. Personal mong inaabot ang bawat isa. O Diyos, in a practical sense, O God, in a powerful sense, O God, because you are the one, O Lord, who is asking these questions. And thank you, Lord, may sagot ka, Panginoon, sa aming pagtugon sa iyong tanong. O Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Continue to empower your people. Continue to bless us. Continue to give us victory sa aming pong patuloy na pakikibaka sa mundong ito. Ang bukas po namin, ipinagkakatiwala po namin sa iyo sapagkat ikaw po ang may hawak na maganda namin kinabukasan. Salamat po ng marami. Muli, Lord, all the glory, honor, and praises belongs to you at ibinabalik po namin sa iyong lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. God bless. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Glory be to God. Okay. Patuloy po tayo sa ating pong gawain sa mamitan po ng ilang mga announcement. Andyan po magre-reflect po sa ating screen. Okay. So far, ay antayin nyo na lang po, antabay lang po doon sa further announcement kung kailan po tayo magkakaroon po ng face-to-face, although may mga tinatawag na granular lockdown ngayon ay for a while at inalaw lang po yung 10% na kailangan po fully vaccinated. Minsan ang hirap i-apply ng mga policy na kung paano. So, kailangan po nating sumunod. Kaya, bear with us na lang po muna. At medyo nasasanay naman tayo ngayon sa virtual. At wag po nating i-tune in yung ating isip na agaran tayong babalik sa normal nating kalagayan. Yun po paalala. Hindi po nga natin alam kung kailan tayo manonormalize. At tatanong, ano yung normal na yon? Yung new normal nga, hindi pa rin maset-set hanggang ngayon kung ano yung new normal nga bang ito. Ano ba new normal na ito? Ang new normal ba, yung 65 years above, hindi na makalalabas magpakailanman. Ngayon, hanggang magpakailanman, ay po ba new normal? Hindi po, hanggang ngayon po ay itong new normal na to, hanggang ngayon, hindi pa rin maiset kung ano yung new normal na yan. Anyway, by the grace of God, we still believe that God is in control of everything. At tayo naman po ay naniniwala na mayroon tamang oras ang Diyos. Just bear with us. I-announce po namin later kung kailan tayo magre-resume po ng ating face-to-face na gathering. Anyway, salamat po sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Nandiyan po yung ilang mga announcement, yung ating online prayer meeting at yung ating online Bible study. Salamat po. Dumarami po yung ating online attendance. And with regards to that, yung ating pong buong pamilya ay naisasama po natin. Doon naman po sa mga walang connectivity ay ipinapaabot po namin kung maaari po natin mabigyan sila ng mga polyeto ng ating pong mga messages ay available naman po yun. Okay? Ating pong mga daily insight, i-share nyo po sa iba, doon po sa mga nangailangan nito, at para maabot po natin. At kung kayo po ay meron din pong mensaheng gustong ipaabot na inyo pong ginawa, magpapalakas po sa ating pong kapatiran, ay gawin po natin ito. Let's do it together, no? Itong bagay na ito. At tayo may palakasan sa isa't isa. Amen po ba doon, mga kapatid? Purihin po ang Panginoon. Muli, tayo po ay magtatapos na sa ating gawain. At tawagan ko po ang ating pong song leader to mawit muna tayo ng masayang awit bago tayo mag-closing prayer at mag-benediction. Hallelujah. Sister Tim. God. Yes, God. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when found in the desert place. They'll walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out on, serve back to praise. When the darkness
Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah. 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 Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magtatapos sa sagwa sa pamagitan po ng panalangin. Dumulog po tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. We're so grateful, Father God, for this wonderful morning, O Lord, na amin pong na-wind up yung amin pong morning service ng pagsamba sa iyo. Pero Panginoon, hindi po dito natatapos ang pagsamba. Sapagkat ang pagsamba po ay pagbibigay po ng pagpapahalaga sa iyo sa anumang oras, sa anumang sandali. Maging po sa loob ng bahay, saan man kami po maroon, ano man ang aming gagawin. Lord, makita mo po, Panginoon, ang puso namin laging nakaugnay sa iyo na may pagpupurit, pagpapasalamat. Salamat po sa mga biyaya, O Diyos. Salamat po sa pagtugon mo sa aming mga dalangin. Salamat po sa iyong napakahalagang tanong sa bawat isa sa amin. At salamat po, Lord, meron kang inilaang biyaya sa araw na ito na amin pong natanggap. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Lord, maraming salamat. Naniniwala po ako, Panginoon, inabot mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Dagdagan mo po, Panginoon, muli ang antas ng amin pong pananampalataya at makita pa namin sa dako pa roon ang magandang bagay na iyong inilaan para sa aming buhay. Marami pong salamat. Maging mabunga po ang buong maghapong ito sa lahat po ng bagay na amin pong gagawin para po sa iyong kalawalatian lamang. Salamat ng marami. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay, mga magulat, mga kapatid. Tanggapin po ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkikipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Hallelujah. God bless you po sa bawat isa. God bless you. Keep safe. God bless you. God bless our homes. God bless. Good morning.